So, hello guys. Gagawa tayo ngayon ng messaging app. Siguro for the whole finals, baka yun na lang yung gawin natin. Tapos ngayon, ire-record ko na lang siya since wala naman tayong klase. And yun, more on coding tayo ngayon tapos front end pa lang. And more on React yung pag-iikutan nitong topic na to. Tapos, I think yun, dun tayo mag-uumpisa, then magtutuloy-tuloy to hanggang matapos yung ano natin, academic year. So, start na tayo. And make sure nyo lang na nasusundan ninyo. And then, intindi na lang yung sound ko kasi medyo pangit yung sound ko right now. Eh, yun. Tapos, kapag natapos natin tong session na to, after nun is kayo naman yung gagawa. And then, i-check ko siya next week. Kung ano yung ginawa ko ngayon, dapat kagaya nung output ninyo next week. Tapos yun yung gigradean ko. Yun, start na tayo ngayon. So, nakagawa na ako ng folder ko. Gawa na tayo ng folder na gusto ninyo, kahit anong link. And then, dito, sa folder na to, is, punta kayo dito sa URL, yung ginagawa nating shortcut. So, sa URL, kapag nag-highlight na yan, um, URL, I mean URL ng file manager. So, yun lang yung tawag natin, URL na lang. Or parang directory or path nung mismong ano natin, file manager. So, pag nag-highlight yun, type nyo lang CMD. May magbubukas na window dyan, yung command prompt. So, yung ginagawa natin, nandito na tayo sa path nung folder na ginawa ko. Tapos, type nyo lang code space dot. So, sinasabi lang natin na buksan tong file na to or itong um, directory na to dun sa Visual Studio Code. So, enter nyo lang. Then, nandun na tayo sa folder na yun. So, ang next naman na gagawin natin kapag nagbukas na yung Visual Studio Code is mag-install ng React tapos Tailwind CSS. Since React yung gagamitin natin, yun more on JavaScript katulad ng ginawa natin nung last na nag-code tayo way back. Ewan ko kung kailan ba yun. And Tailwind CSS naman is basically framework for CSS or parang library siya na hindi na kayo maghihirap na gumamit ng vanilla CSS. So, yun. And kapag nandito na kayo sa Visual Studio Code, open nyo lang yung terminal, tapos new terminal. Kapag nagbukas na to, um, try nyong gawin is mag-install muna ng React. So, di na ako gagamit dito ng NPX kasi sobrang bagal niya. Based sa scenario na ano ko nung mga nakaraan. Nung nagtatry akong gumawa ulit. Kasi before talaga hindi ko ginagamit yung NPX kasi bago lang siya. And I don't know kung kailan ba siya nilabas. Hindi naman ako nakakapag-react so I think bago lang siya. And gagamitin na lang natin yung NPM since yun yung pinaka-prefer ko and nakasanayan ko way back before. So, install muna natin yung React. Noong nakaraan kasi gumamit tayo ng NPX pero ngayon NPM na lang. So, type nyo npm space a bit or byte, di ko alam kung anong basa dyan, at latest. Tapos yung pangalan ng project ninyo. Akin messaging dash app. Tapos enter nyo lang. Tapos may lalabas dyan na, teka lang, zoom. Ay, amplifier. So, ito yung ano, yung command natin. Tapos may lalabas na ganito dyan, na list ng framework. So,
arrow down lang hanggang sa mapunta kayo sa React. Tapos enter. Tapos, ano ulit dito, variant. Ano lang tayo, JavaScript plus React compiler. Yung pang-apat. Tapos, enter nyo. Tapos, let's enter ulit. Tapos, magla-loading lang yan. Sorry kung gumagalaw. Tayin nyo lang. Yan. Okay na to. Nag-download na siya. So, dito, Control-C nyo lang. Control-C. Para ma-exit yung, ano, yung process. Kasi nag-run na siya dito eh. Dito sa part na to. So, Control-C. Para mag-exit. Tapos, pupunta ulit kayo dito sa prompt na to. And then, ah, punta kayo sa folder ng messaging app or yung name ng ano ninyo, React app. Kasi sa akin, messaging app. So, nasa labas tayo. Kung makikita ninyo, nasa labas tayo. Ngayon, punta tayo doon. CD lang, change directory. Tapos yung pangalan ng application ninyo. Yan. So, pwede nyo gawin is CD. Tapos, di ba, messaging yung akong word. Ano nyo na lang, tab nyo na lang. CD, mess, tapos tab. Pwede nyo gawin yun. Enter nyo lang. Tapos, yun. Nasa loob na tayo ng messaging app na application natin. Next naman na gagawin natin is mag-install ng Tailwind CSS. So, ang command dyan is npm install Tailwind CSS at Tailwind CSS /y. So, npm install Tailwind CSS at Tailwind CSS /byte or bit. Tapos enter nyo lang. Tayo nyo lang mag-load. Pag lumabas na to, okay na yan. Nag-download. Next nyo naman gagawin is i-run na natin to. npm run npm run din. Tapos, yan. Pag lumabas na to, okay na yan. And then, may makikita kayo dyan na link yung localhost tapos yung port na 5173. Ang gawin nyo dyan, control tapos click nung left click nyo. Control left click. Control left click. Tapos mag-highlight yan. Maglalabas ng Google sa baba. Ayan. Control left click. Tapos, yan. Ngayon, pupunta tayo dito sa, ano natin, sa browser. So, ayan yung pinaka-default na ano nila, na parang design ng Pit tsaka React. So, nung nakaraan, parang iba rin yata yun kasi naka-NPX tayo. Pero this time, NPM, Pit, tapos React. Kaya iba yung design niya. So, ignore nyo lang yan. Wala naman tayong ano dyan. Dapat galawin. Tapos, ngayon, ilalagay na natin yung configuration ng Tailwind. So, dito sa gilid, bagal. Punta kayo dito sa bitconfig.js. Diyan natin i-add yung pinaka-ano natin. Uh, Tailwind config configuration. So, dito, murahin nyo na lang to lahat. Hindi. Wait lang. Murahin nyo na lang to. Tapos, lagay natin dito yung Tailwind CSS. Import Tailwind CSS from at Tailwind CSS. Bit or byte, di ko lang. And then, pagkatapos niyan, tawagin natin siya, burahin na natin itong papel.
Singit natin dito yung tailings para gumana yung preset. Right. Yeah. So basically ano lang siya, array lang siya kung mapapansin. Buburay ko para makita niyo. Array lang siya, yung plugins yan. Separated by com. Yan. Ngayon, kapag wala namang error na lumabas dito sa terminal, okay na yan. Pero kapag namula, check nyo baka may mga nakalimutan kayo. Yun. Yun na yung config. Tapos punta tayo dito sa ano. Wala na ba siyang error? Tapos, pagkatapos nun, punta kayo dito sa gilid. SRC. Tapos, index CSS. Ngayon, pag napindot nyo na yung index CSS, burahin nyo lahat nun. Dapat walang laman yung index CSS sa index CSS. Ngayon, pag wala nang laman yan, lagay nyo at import admin nasa loob ng quotation marks. So, import Tailwind CSS. So, sinasabi ko lang dito, import natin lahat ng libraries or packages na meron si Tailwind CSS. So, yan lang yung laman yan. Tapos gagana na yan sa lahat ng, gagana na to sa code base natin. So, ngayon, explain ko lang sa inyo yung project structure natin sa messaging app na to. Dito drawing ko na lang siya. So, meron tayong SRC kung mapapansin niyo. Ito, SRC yan. Yan yung pinaka main directory para sa mga codes na. Tapos, wait na lang natin. SRC. Magkakaroon tayo ng tatlong folder sa loob. I mean, dalawa lang pa. Yung isa, components. So, ito yung project file structure natin. So, components, and then yung isa, data. So, si SRC, yun yung pinaka-main na ano natin, folder. Tapos sa loob nun, merong components and data. Though hindi ko na sinama yung assets kasi nandiyan naman na yan. So, magdadagdag lang tayo ng components and data sa loob ng SRC na folder. Tapos, sa components, gagawa tayo dyan ng apat. Makikita dyan mamaya. Yung sidebar, hindi ko na isusulat ha. Chat header, message bubble, tapos message input na mga files. Ito na yung mga code natin. Tapos sa loob ng data, chats. Dito na tayo maglalagay ng parang mock data natin. So, ganito yung structure natin. May SRC tayo. Sa loob nun may folder na components and then data na components, na folders. Tapos sa components, under nun, meron tayong apat na code .jsx to lahat. Itong apat. Tapos under naman ng data, meron tayong file dito na chat. .js lang siya. Sana na-guess ninyo. Ngayon, um, gawin na natin siya. So, sa SRC, may components and data tayo na folder. Gagawa ko components. Ayan, nakikita ninyo. Components. Tapos, data. Ito na siya. Components and data. Kapag nakita ninyong may ano to, may parang collapsible na arrow. So, meaning yun, folder yun. Tapos kapag mga icon, yun yung mga files, mga code ninyo. Para sa akin kasi ganito yung design ko. Pero depende sa inyo kung ano yung ginamit yung team sa VS Code. Pero sa akin ganito siya. So, kapag collapsible na arrows, meaning folder yun. Tapos kapag icon, code yun or file.
Sa components, gawa na tayo nung apat na code. So, sa components, meron tayong apat. Right-click nyo lang, new file, tapos sidebar.tsx. Tapos, new file ulit, right-click nyo lang yung components, chat header.tsx. Tapos, ganun ulit, message, bubble, tsx. New file ulit, message, input.tsx. So, meron na tayong apat under ng components. Kung makikita ninyo, chat header, message bubble, message input, sidebar. So, make sure nyo lang natama yung link para hindi kayo malito mamaya. And then, .jsx siya kasi yun yung ginagamit natin para dito sa React. Pero yung modern, yung gamit sila ng TypeScript, so TSX or TS na yung ginagamit nila. Pero tayo, stick lang tayo sa JSX or JS. Tapos sa data, meron tayong isa. Right-click nyo lang yung data, new file, tapos chats.txt. So, ito na yun. Components, meron tayong apat. I mean, ulitin natin. SRCB naka-make, tapos under nun merong components, tapos may apat na code. Under nun, sa data naman, .js. So, kung mapapansin nyo, JSX to kasi ito JS. Tapos, ang need nyong gawin next naman is punta kayo sa app.jsx. Dito, ito yung nakikita ninyo dito sa browser. So, pwede nyo na i-delete ito lang. Dapat malinis yan para bago yung code na. Then, walang laman yan. Kapag bumalik kayo sa browser, dapat wala. Reload nyo lang. Dapat blank yan. Tapos, ito, main.jsx na explain ko naman sa inyo kung paano siya nag-work. Pero, yun, kinukuha niya lang yung laman ng app.jsx natin kanina, which is yung binura natin. Ito siya. Kaya nag-blank. So, ito, wala naman kayong gagalawin dyan. Yun na yun. More on, dito lang tayo gagalaw sa app.jsx, chat.js, tapos yung mga JSX na ginawa natin kanina. So, ngayon, kailangan muna natin gawin yung main layout. Main layout, basically, dito natin gagawin yung mga ano natin. Yung nakikita ninyo dun sa messaging app natin mamaya. So, binura natin kanina. Binura natin kanina yung laman ng app.jsx. Yun yung gagawin natin ngayon. So, punta kayo sa gilid. Ito sa hierarchy natin. Sa mga files. Punta kayo sa app.jsx. Make sure nyo lang na app.jsx yung na-select nyo. Sa app.jsx, dito natin ilalagay yung design. So, parang pinaka-main layout natin para dun sa messaging app natin. So, unahin muna natin yung import para nasa taas na kagad. Need natin i-import dito yung sidebar. So, import sidebar. Ganyan yung main prompt. Tapos, kunin natin kanina yung sidebar.jsx kayo na dun under ng components natin. So, ito is kapantay. Yung app.jsx natin is kapantay niya yung components. So, pwede natin ilagay dito as link yung components tas sidebar.jsx. So, need nyo lang gawin is that slot tapos components slash sidebar. Wala nang .jsx kasi nade-detect nyo naman yan as JSX file. So, pwede namang ganyan na lang. Import sidebar from /components sidebar. Hindi ko lang po nakikita.
Form. Wait, 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 wait. Tapos, na-import na natin yung sidebar. Since wala pa naman laman yung sidebar, wala talaga kayo makikita dyan pag pumunta kayo sa browser. So, gawa muna tayo ng function para sa app. So, function, app. Kaya app yung name ng function natin kasi app.jsx yung name ng file natin. So, mas maganda na gano'n na lang ang gawin natin. Tapos, return. Gawa tayo ng return. Para mag-return yung gagawin natin dito hierarchy. Return, tapos open and close parentheses. Tapos sa loob nun, gawa na tayo ng layout natin. So, hindi ko na i-discuss dito yung CSS kasi meron naman na kayong ano dun, idea dun. Tsaka more on designs yun eh. And hindi naman natin focus yung designs right now kasi mas nagpo-focus tayo sa front-end skills na meron sa React JS. Gawa muna tayo ng div siguro. Div yan. Tapos sa div natin sa loob is I mean yung class name ng div. So kanina 'di ba nag-install tayo ng Tailwind. Ngayon puro class names na lang yung ilalagay natin or yung classes. So kung nagtataka kayo bakit class name na 'to hindi na siya class. Kasi yun na yung parang I mean class name 'to kasi ito yung keyword for React.js. Tapos dito ang gagawin natin is yung class name sa Tailwind. So para magamit niyo yung mga class names or parang malaman niyo yung mga class names na meron sa Tailwind CSS, punta lang kayo sa tailwindcss.com. Tapos docs. So halimbawa gusto ko ng padding, imbes na ita-type mo dito na parang padding complex, ganyan, sa CSS, ang gagawin mo na lang is P4. So, ganun siya. Mas maiksi na, kaya gagamit tayo ng table para mas madali. So, hanapin ko lang si parent. Yan. Spacing, other spacing siya. Tapos, ganyan siya. P, tapos yung number. Actually, ito pala yung, ano, so, yan. Ganun yung naming niya. So, mas maiksi na siya. Tapos kapag margin naman, halimbawa, M dash, tapos yung number, or MPX. Pwede natin gawin M, ganyan. So, pero sa atin, send tayo ng panibago. So, huwag lang kayo magugulat kung bakit. Ganito, name, tas BG Gray, 100, people. So, yun yung meron si David dito. Same lang naman siya sa CSS, pero mas maiksi lang. So, wala naman nagbago. Yun. Tapos, sa loob ng div na to, parent div natin, dito natin maglagay na, ayun nga, sidebar. Tapos, yun, parang select siya. So, div ko na ulit. Teka lang. Tapos, ito natin sasayin to sidebar. Yeah. So, kanina, di ba nag-import tayo? Na siya. So, kung ano yung code na nilagay natin dun sa sidebar.tsx na under ng components, yun yung magre-reflect dito. So, tinatawag lang natin siya. Ah, tapos, sa loob nito, sa baba ng sidebar, maglagay tayo. Ito naman yung select region. Hindi siya nagre-reflect kasi may kulang tayo dito sa baba, which is yung export method. So, sinasabi ko lang na
Itong app natin is gagamitin natin siya sa labas ng code natin na 'to. So, yun, export default app. Ini-export natin 'tong function na app. So, kapag na-export natin 'yan, since tinawag natin siya dito sa main.jsx which is ito, yun, magre-reflect na yun, dapat. Pag nagre-reflect. Pero sige, mamaya na natin siyang ipa-reflect. Lalabas naman yun. So, gawin muna natin 'to. Ah, dito kasi baka next is designan natin 'tong sidebar. Sa taas ng sidebar, I mean yung parent ng sidebar. Class name, ito margin X. So, yung margin na axis X, yun yung mag-o-auto. Tapos display flex, flex na lang yun. Yung height po, tapos maging max natin yung width to 6. Yung max width is 6 XL. So, kung gusto nyo malaman ano nito, yung 6 XL, ito dito siya. Ayan. So, ang katumbas niya is 72 rem or 1,152 pixels. Tapos, overflow medium. Para nakatago yan. Rounded. Rounded. Teka. So, yung rounded, siguro nakaalam ko pa karam kalimutan. Pero rounded is yung siya, ano niya, yun, border radius. Yun. So, para maging rounded yung ano, katulad nito, itong showless, kung nakikita niyo, di ba rounded siya? So, yun yung ano, functionality. Maging round lang yung edges. So, yun. Gawin natin XL. Rounded XL. Tapos background lang. So, ganyan maglagay ng background. Imbes na yung background na ginagawa ng CSS dito. PG-white. Tapos, lagyan natin yung large. LG large. Shadow large. Tapos, ito naman, lagyan ko natin ito ng last name, Lex1. Tapos, item center, justify center. So, ito, align item center. Yung katumbas niya sa um, CSS. Ito naman, justify contents. Tapos, text gray 500. Natin kung ano ba siya. So, yan. Gawin na natin siya. Tapos, ang next naman natin, okay na yung ano natin, ah, main layout. Gawin muna natin yung sidebar na chat list. So, paano ba? Yung mock data natin. So, kanina, sinabi ko sa inyo, may mock data tayo dito sa data, tas chat.js. So, dito tayo gagawa ng array ng list ng names tapos message. So, mock messages lang siya. Unahin muna natin yung array. Once chats array na symbol. Sa loob nun, meron tayong curly brackets, which is yung objects natin. Tapos, meron tong key and value.
So, una natin is ID mo. Tapos, ang name, name is John Doe. Next, yung last message. See you tomorrow. Yeah. Tapos, lagay din tayo ng group. So, dito, meron tayong index 1 na ang laman is meron tayong ID 1 tapos yung name ng message nag-message si John Doe. Yung last message niya is see you later. Tapos kung online ba siya, true. So ito yung index 1 natin, yung may curly brackets yung una. Tapos second na message is meron tayong ID 2. Name niya is Jane Smith. Tapos ang last message is yun nito. Tapos siguro yung online na status niya is false. Teka lang, masyadong ano, yan, ganyan na lang para makita niyo. Tapos third message naman is ID3. Ang name niya is Alvin Pangalan natin. Last message is the file. Online, siguro true na lang. Online siya. So, ayan na yung ano natin, three messages. Galing kay John Doe, Jane Smith, Alvin Panerio. Tapos online to si John Doe, tapos Alvin Panerio, pero si Jane Smith hindi. Tapos after nyan, nagawa na natin yung array ng messages. Export na natin siya. Export default para magamit natin siya sa labas. Chats. So, dapat tugma to. Chats. And then, itong chats. Constant kasi para hindi na mabago. Yan na yun. Unless, magugawin mo siya manually dito. Pero, within runtime, hindi siya magbabago kasi naka-constant siya. So, yun. Export default chats para magamit natin sa labas. Next naman is gawin na natin yun sa sidebar, which is magpapakita siya. Kasi ang naisip ko dito, so ang naisip ko kasi ang design niya is ganito. Gawin ko na lang. So, ganito siya. Ito yung, sorry sa draw, pero ganyan. Dito yung name, messages, parang sa messenger. Tapos nandito yung header, yung name natin. Tapos nandito yung message, yung mga bubble. So, ganyan siya. Tapos nandito yung parang hint. Saan ka magsisend. Parang ganyan. Tapos dito ka magta-type. So, ganun. So, ang una natin gagawin muna itong sidebar. Ito. Yung list ng names. Yan. Sidebar. Wala yung sidebar. Import na natin yung chunks. So, sa akin, ano na siya? Direct na yan. May shortcut. So, import chats from data chats. So, ito, kung bakit dalawa to. Dalawa yung dot. Ganito siya. So, si chats is, hindi nyo siya nakikita dito, di ba? Punta tayo dito. Hindi nyo nakikita si chats kasi under siya ng data. Ngayon, hindi niya kapantay yung laman ng SRC kasi nasa loob siya ng data. So, basically, ano siya,
pangatlong level na. Pangalawa 'tong data and itong the rest. Ito yung pangalawa, lahat 'to. Tas yung pangatlong level is yung ChatGS tas yung JSX na ginawa natin kanina. Since nasa loob sila nung dalawang folder na ginawa natin. So ngayon, andito tayo sa sidebar. Para bumalik tayo sa level ng components, kailangan natin mag dot dot slash para mapunta tayo dito kay data, ma-access natin si data, tapos ma-access na natin si chat.js. So, para bumalik na hierarchy, dot dot. So, kung makikita ninyo, kapantay na natin ngayon, ano, yung ginawa natin or yung laman ni SRC lahat. So, halimbawa, isang part lang yan. Kapantay mo lang is ito, may chat header. Ngayon, parang pag gusto mo bumalik ng isang folder up, dalawang dot palagi. So, kung gusto ko pang bumalik, gano'n din. So, kapantay ko na itong mga 'to. Pero ang gusto ko lang naman is yung, components, dot slash, puwede mo i-search yung components and then sidebar. Ay, chats. Ay, ano pala, data. Tas chats. Ayan. Ngayon, na-import na natin yung chats. Ngayon, na-import na natin si chats. Ang next natin gagawin is gagawa tayo ng function for sidebar. Function, sidebar. Sa loob nito, may return. Tapos, I think, ah, gawa tayo ng bibili na malaki. I mean, yung parent nun. Tapos, gawa tayo ng sa loob nun. Ito yung header na messages. Messages. Tapos, try natin export report lang kung ay, sidebar para magamit natin ito sa labas. Ito natin. Ayun, okay na. So, ito na yung ano, messages na ginawa natin kanina na Word. Ito yun. Tapos yung select a chat. So, yung main layout kanina, yung sa app.jsx, ito yun. Yung box na may rounded. So, kung makikita ninyo rounded dyan. And then, yung sidebar is ditong part. Ito lang. Itong part na to yung left. So, dyan natin siya ginagawa. So, yun, lumabas na si messages. And then, ang next natin na gawin is gawa tayo ng parent div ni chat, which is magdi-display dito yung name nung nag-message, ta's yung message niya na huli, yung last message, ta's yun. Ima-map natin siya, which is yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan, yung looping na tinatawag. Dito, ang gawin natin is if class name overflow y auto. So, overflow y yung axis na y. Ano yan? So, ito yung katumbas niya sa CSS. Overflow y auto. So, yun yung ano niya, laman niya. Tapos dito, ang need natin gawin is, hmm, um, gawa na tayo ng function. Singit na namin. Oh, that's that map. Tapos yung arrow. Tapos, parenthesis. Open close parenthesis. Dapat ganyan yung itsura niya. Chats that map. So, mag-error pa yan pag sinave ninyo kasi wala pa namang laman.
And then, teka lang, parang, wait. Ulit. Ulit. Chats, yan. Tapos sa loob pala nito, meron pang open and close parentheses. Tapos, yan. Ganito siya. So, think hindi nga pala gumagana to. Open and close parentheses na lang pala lahat. Try natin. Dapat yun yung itsura niya. So, dito, meron tayong chat na variable. Which is yun yung kada index. And then, gawa na tayo ng div sa loob nito. So, parehas div ko. Ngayon, sa loob ng div, meron tayong key. Ito yung pinakamahalaga. Kasi um, hindi, hindi mag-render tong mga chats natin na nilagay dito. If wala yung um, key. Kasi ito yung pinakamahalaga sa looping, sa React. Ito yung parang ano nila, rule. Dapat merong key. Kaya meron tayo ditong ID kanina. So, yun yung ilalagay natin. So, dapat unique yung kada list or yung kada item ng list. So, dito yung key natin which is meron tayong chat na nilagay dito na variable. So, basically, nire-iterate niya yung nasa chat.js. So, ito yung chat. Ito yung chat. Ito yung chat. So, each nung laman ng array, yun yung chat. Ngayon, para tawagin natin ito ay balik tayo dito sa sidebar. So, sa key, chat, dot, ayan. Kung makikita ninyo, pag nag-dot ako, may lalabas dito ID. So, yun yung chat.id, which is, ito yun. So, kapag sinabi kong chat ID nung una, ito yun. Chat ID nung pangalawa, ito yun. Chat ID nung pangatlo, ito yun. So, ganun siya. Pag nag-reiterate. Since nire-reiterate natin using mock. And then, ang next na gagawin natin is yung class name. Magde-design tayo ng chats. So, sundan nyo na lang to. Doon na siyang ipapaliwanag. Pwede nyo namang i-search tong attributes na to dito sa Tailwind CSS para maintindihan ninyo. So, flex, display flex. Yung cursor dapat pointer. So, yung parang, discuss ko na lang. So, pag sinearch yung cursor, ayan, pointer. Yung parang kapag pinindot ninyo yung mga button, nagiging kamay yung cursor ninyo, yung arrow na to. So, yun. Tapos, ito, sentiment. Gap niya is 3. Border B, border, border na polya. Tapos border gray, 100. So, yung border natin is kulay gray, pero yung opacity niya is 100. Tapos, padding 4. Then, kapag in-over natin, dapat yung background niya is magiging border, background gray, 100 yung opacity. Ganito yung hover. Imbis na, teka lang, hover ba dito? May state siya na hover. So, ito yung hover, ganito siya ilalagay. Hindi katulad nung sa CSS lang na vanilla. Mahaba yung hover dun, di ba? Search na. Hover CSS. So, ang hover dun is ganito. Mas mahaba. Hindi katulad dito. I-specify mo lang na hover, tapos colon, pg 100. Yan, okay na yung design natin dyan. Tapos, sa loob nito, dito natin ilalagay yung laman ng chat. So, teka lang, parang hindi ako satisfied dito. Okay.
Sa loob nito meron pa palang tip dapat. So ngayon nag-i-imagine lang ako ng puwedeng mangyari. Hindi ko pa tinitignan. So lang ako hanapin kung okey ba siya sa ano, render. Last name, tapos gawin natin siyang relative. Tapos sa loob nito nandito na yung nung messenger or nung nag-message. So give ulit, give class name, gawin natin text. Yung height 12, width 12 din para match sila, equal. Item center, justify center, rounded, full, BG blue 500, teka lang, BG blue 500, tapos siguro yung font full, tapos yung text siguro white. So yun, ganito siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero sana nakikita niyo. Yan, ganyan yung itsura niya. Tapos lagay na natin dito yung variable na chat. Lagay natin yung name. Yan, nakikita niyo that name. Tapos that char at 0. So dito ginagawa ko lang na dapat lahat nung name is um teka, wag na lang pala. Tignan natin. So ito may chat name na tayo. Pag bumalik tayo dun sa browser, yan, nakikita niyo, maganda na siya. So ganun siya. Meron na nakalist which is yung nandun sa chat.js natin, yung mga name, i-list niya na. So yan. Um, Next naman is ilagay natin kung online ba siya or hindi. So may true or false tayo dun kanina. And yeah, yun yung ilalagay natin. Sa baba nito, meron tayo ng chat.online and then open and close parentheses tapos span siguro na din para nasa inline lang siya. Class name, gawin natin absolute yung position. Yung bottom natin is 0, yung right 0, yung height 3, width 3, rounded din, rounded. Rounded din yung ano niya, edge, tapos border. Border 2, border white, color white. Tapos yung BG niya is green, then 500. Fixin natin para makita niya. Hindi ako naka-prettifier yun. So yan, yun siya. Balik tayo dun. So yan, lumabas na yung green. Kung makikita ninyo. Yan o. So lumabas na yung green. Ngayon naman is ilalagay natin yung paano ba? Okay, yung name ulit. Siguro sa baba nito, um, teka. Ay, hindi. Pagandahin pala muna natin. Kulang pa pala tayo dito. Yung class name,
I think tama na 'to. Itong H2, pagandahin natin siya. Last name, text XL, font full, text gray 500. 800 na lang pala. Dito naman sa deep sa taas, last name, gawin nating border B, border gray 500, 200 lang. Pangit pala masyado yung 500. So sa taas naman, okay na yan, padding 4. So class name, 80 yung width, border R, border gray 200, BG gray 50 lang. Tingnan nga natin kung maganda. Ayun, maganda na siya. Nag-gray na siya dito. Parang may kulang pa. Teka, dapat kasi 'to, teka lang, sidebar. Sige, okey na muna 'to. Tignan na lang natin mamaya. Eh, paano ba? Hmm, try natin dito sa baba. Hmm, dito sa baba nito, need nating gawin is ilagay na yung name nila ulit tapos yun yung last message. So, deep ulit. Gawin nating H3. Ito yung name nila. So, chat name ulit. Chat.name. Since nasa loob pa tayo nung map or loop, pwede nating tawagin yung chat na variable. So, H3, font nito semibold, text gray 800. Tapos sa baba yung last message, copyin ko na lang. Pero gawin natin P. Oh, teka nga. Kunin na lang natin. P, last name, text small lang, text gray 500. Tapos chat ulit, dot. Kung makikita ninyo, pag nag-dot ako, marami akong makikita ditong key, which is yung ID, last message, name, or online na nakalagay dito. So, yun. Inulit ko lang ulit. Kunin natin yung last message. Yan. Tapos, tingnan natin sa browser kung okay na. Yan. Okay. Ngayon, ang gusto kong mangyari dito sa blue, dapat first letter niya lang yung makikita. So, tama pala yung kaninang ginawa natin. Sorry. So, dito, that char at. So, kukunin niya lang yung unang letter. So, kanina kung si John Doe, J yung una, yun ang kukunin niya. Yan. J, si Jane Smith, J, ako A. So, okay na. Yan na yun. Tama lang pala yung kanina. Okay. And then, I think yun, or dapat rounded yung blue. Teka, parang may kulang pa ako. Hmm.
Gawin natin 'tong oh, flex start. Dapat sa left siya. So, flex muna, tapos flex column natin, tapos item start. Para mas maganda siya tingnan. Pero wala naman siyang magbabago talaga. Pero mas maganda lang tingnan. Tapos, set nga yung blue natin. Ito yung blue. So, dapat ito is merong rounded pool. Bakit hindi siya dapat bilog to eh. Ba't di siya bilog? Hmm, siya rounded. Okay. Rounded pala. Rounded. Yan, okay na. Okay na siya. I guess okay na to. Ayan o, pag hinover siya, nagiging dark gray pa. So, ito yun, kanina. Itong hover peachy gray. So, kung gusto nyo is screenshot muna to. Screenshot nyo, ulitan ko lang yung para makita naman lahat. So, yan. Pwede nyo ibaba to. So, screenshot nyo lang muna yan. Ay, nakapost naman yan. Post nyo na lang muna. Tapos copyahin ninyo kung hindi nyo nasundan. So, balik ko na. Para makita ninyo. Tapos, ang sunod naman is yung active chat area natin. Ah, mm, yun dito yun, yung active area. Siguro yun na lang muna gawin natin. Ito yung active area natin. Itong nasa right naman na white. So, yun yung need natin gawin. Ngayon, punta kayo sa app.jsx. Sa app.jsx, meron tayong ginawa dito kanina. So, dadagdagan lang natin to. Um, gagamit na tayo dito ng use state react, yung pagbabago ng variable. So, ah, import mo na yung state. So, yan, ganyan na. Import your state from React. Na-explain ko naman sa inyo yung functionality na ito na nakaraan. So, dapat alam nyo na yun. Tapos, import chat header. Wala siya. Wala. Kailangan palang ilagay. So, components, tapos chat header. Ganon din yung gagawin natin sa iba pa. Yung message bubble and message input. So, ganun lang din mag message input. Tapos, ganun din sa bubble. Message bubble from components message bubble. So, in-import ko lang muna tong apat. Yung isa kay React, yung use state, tapos yung tatlo yung ginawa nating code kanina. So, i-import natin lahat dito pagkasama-samahin natin. And dito, maglalagay tayo ng initial na messages. So, Mac din yung gagawin natin dito pero hindi na siya sa separate na file. So, dito na lang natin siya ilalagay. Tulad nung ginawa natin kanina. So, constant initial messages, tapos array ulit.
Tapos dito tayo maglilist nung natin objects. So, same ulit kanina, ID1, syntax loader, tapos yung sender natin is father. ID2, text natin is hi, how are you? And then siguro sender na lang is me. Tapos pangatlong object, ID3, yung text is, yung sagot niya dito sa how are you? I'm, I am doing, wait, baguhin ko lang yung I am doing well. I am doing well. Tapos yung sender niya is other. So yun, meron tayo ditong initial messages na array. So basically din siya, text lang din siya or messages. Meron tayong tatlong key value pairs dito, yung ID, text, tapos yung sender. So yan, tatlong laman, tatlong message. Tapos ang next is mag-initialize na tayo dito ng use state. Yung katulad ng ginawa ko na nakaraan. Cons structure tayo na use state natin. Variable natin is messages. Tapos set messages yung pang-update natin na function. Tapos equals use state. Tapos include natin dito or ilagay natin dito yung constant natin initial messages. So, ulitin ko, ito yung variable natin for messages. Ito yung pang-update natin doon. Tapos ito yung initial message natin or ito yung initial value natin, itong array na to. So, kapag niran natin to, ang initial na value netong messages natin is ito. Kasi ito yung sinet natin dito. So, messages and then yung pang-update sa messages. Okay na yan sa the structure. So, hmm, I think kailangan natin itong burahin. Kailangan natin itong burahin. Tapos palitan na natin siya. So, dito gawa tayo ng div naman. Div. Tapos class name niya. Siguro, flex natin ito. Tapos flex 1. And then flex call. Tapos sinip natin dito yung chat header kanina na nilagay na. Yan. Tapos sa loob nito, dito na natin i-ano yung message bubble ilalagay, which is yung parang bilog-bilog kanina sa dinrawing ko ito. Dito natin siya ilalagay. So, chat header okay na. Gawa naman tayo ng key for bubble, message bubble. So, dito, gawa na tayo ng function, messages, dot map. Itong messages is galing siya dito. So, unang run, ilagay natin itong initial messages. Dapat ito yung intended na value. So, double parenthesis, tapos, ganyan ulit. Parenthesis ulit. So, ganyan yung itsura niya. Tapos sa loob nito, message lang. Kasi plural natin tong messages. Dapat message lang dito. And then, sa loob nitong pangalawang parenthesis, dito na natin ilalagay yung um, message bubble natin. So, message bubble na component. Para di kayo malito, ganyan yung itsura niya. Tapos sa loob ng message bubble, nakaroon tayo ng key.
message.id. So, ulitin ko lang pala. Yung key ulit, yun yung parang unique na identifier pag nag-look. So, message, tas nag-dot tayo, makikita nyo yung tatlo. Which is ito yun, yung initial messages natin. ID, text, tapos sender. So, dito ID lang. Tapos, text natin, text messages, dot text. Tapos, ganun din ulit yung sender, messages, message, wait lang, message lang to. Message lang lagi. Tapos, yung sender. Nawala. Yan. Mas maganda siyang tignan. Actually, pwede na natin itong gawin ngayon. Yan. So, dito, gumawa lang ako ng another component na message bubble. Yun yung mamayang babagawin natin since wala pa siyang laman. Itong tatlo na to. Chat header, message bubble, message input, wala pa yan. So, ganun muna. So, ito yung ano natin. Passing ng values. Mamaya. Tapos, sa baba, after nitong div, I think, teka lang. After nung div, dito na yung message input. Message input. Yan. Tapos mag-set lang din tayo ng set messages na function. Which is yung set message. Yan. So, ito lang yung binago ko dito. Nag-import tayo. Naglagay tayo ng initial messages na array. Tapos, chat header. Message bubble. Tapos message input. Tapos ito pala, yung design pa pala dito. Kalimutan ko. So, class name. May natin flex 1 space y3 overflow y auto PG Gray 100 tapos padding 4. So, yan na yun. Tapos tingnan natin dito, dapat walang magbabago sa browser. Kasi wala pa tayong nilalagay dun sa top ng natitira. Or dapat blank yan kasi hindi yan gagana dapat. So, I think okay na to. Check ko lang ulit kung may kulang pa. I think okay na to. Okay na to. Next is yung chat header naman. Dito na tayo gagawa. Walang laman yan. So, chat header. Gagawin natin dito yung header mismo. Yung header is yung nandito. Header, chat header, ito yun. Tapos, message bubble, ito yun. Tapos, yung message input, ito. So, ito yung chat header, CH. Ito yung message bubble. Ito yung MI, message input. Tapos, ito yung sidebar. Tapos, ito yung main layout natin, yung box mismo. So, yun muna yung unahin natin, yung sa taas, yung chat header. So, sa chat header, gawa lang tayo ng function for chat header. Dapat tugma yung name, tapos return. Gawa tayong return. So, gawa tayo ng div. Siguro, div. Tapos, isa pang div. And then, sa loob nito, may h2 tayo. Tapos, sa baba ng h2, may p tag tayo. So, ganyan yung hierarchy natin ngayon. Wait lang, naglalag. So, unahin muna natin yung ano, kay John Doe na name. H2. So, class name muna tayo. Class name, gawin natin large yung text. Tapos, bold yung font, text gray, 800. Tapos, lagay natin dito yung Janto. Oh, wait lang. Na-exit ko yata. Janto, dito.
Yan daw. So dito ngayon, puro Mac pa lang tayo, hindi pa 'to dynamic, static pa lang. So kapag nagka-backend tayo, may possibility na magbago na 'to, if ever. Tapos online, lagay natin dun sa pangalawa, sa pitag. Tapos ang class name niya is small lang, tas green ulit para malaman natin kung online ba siya or hindi. Yan, try natin bumalik dun. So puti pa din pala yan. Kasi hindi gumagana yung iba. Yung message bubble natin walang laman, tsaka yung input. Chat header pa lang. So gawin muna natin to. Tapos class name nitong ano, pangalawang div is flex na lang. Tapos flex call. Tapos item starts ulit. Tapos dito naman sa main div, flex item center, justify between, border B na lang ulit. Mas kulay ng border, I think 200. Tapos padding 4. Tapos yung export report para matawag natin siya sa labas. Sabi, think okay na to. Yeah, okay na to. Ano na tayo? Hmm, gawin na natin yung sa message bubble. Ano tayo message bubble? Close ko lang itong iba. Gawa tayo ng function dito. Message bubble. Tapos export na din. Lagay na natin. Baka makalimutan. Message bubble. So kanina kung babalikan niyo 'tong ano natin, sa app 'yun 'di ba? Yung message bubble natin dito meron siyang key, text, tapos sender na attributes. Ngayon tinuro ko na 'to nung nakaraan yung props na tinatawag, ito yung props. So si message.id papasa niya kay key ng message bubble. So kapag pumunta tayo kay message bubble dapat meron 'tong, um, parameter dito for text and sender. So ito destructure ulit tayo ng object. So kung makikita ninyo, text and sender lang naman yung mahalaga dyan. Yung kasi yung key, hindi naman natin kailangan kunin yan. Text and sender lang. So, text tsaka sender. Balik tayo sa message bubble, text and then sender. Dapat yung laman yan, yung structure natin. Tapos return, open and close parenthesis. Tapos, gawa tayo dito ng dalawang div. Tama, dalawang div. Tapos div pa ulit sa loob. So ngayon, uh, need natin gawin is so, ang need natin gawin ngayon is gumawa tayo ng conditional. Pero wag muna pala. Papakita ko lang sa inyo kung paano yun. Um, teka. So, sige. Class name, gawin natin flex. Tapos, justify start name. Tapos dito, class name, gawin natin max siguro. Yung width, rounded,
2XL, EX4, padding, tapos yung X which is yung top and bottom, 4 lang siya. Tapos PY, 2. Yun yung ano, left and right naman. Siguro text small. Lagyan natin shadow. Tapos BG blue, 500. Text white. Tapos dito, tingin natin text. Which is ito. Balik tayo dito. Dapat white pa rin yan. Tapos para makita natin yung changes, punta muna kayo sa app.gixx. Tapos tanggalin muna natin to since ito yung lang naman. Teka, message bubble. Meron naman. Sidebar. Meron na rin sidebar. Ano yung wala? Teka. So, ayun nga. Comment out nyo muna tong part na to. Tapos, ito din sa taas. Yung message input. Tapos makikita nyo dito. Yan. Ngayon, hindi ko malaman kung sino yung sender. Tapos sino yung receiver. Kasi pareha silang nandito. So, ang intended, di ba? Dapat left and right. Kapag right, aking message yun. Kapag left, sa kanya. Or dun sa other na nag-message. So, yun. Ang need natin gawin is gumawa tayo doon sa message bubble ng um, conditions na kapag ako yung nag-send, dapat sa right. Kapag siya yung nag-send, dapat sa left. So, unahin muna natin yun. So, dito, justify start. Ito kasi yun. Ito yung ano dyan. Kapag ginawa ko tong end, magiging right siya. Kapag start, nasa left. So, ito yung need nating gawan ng ano, ng condition. So, para magawa ka ng condition inside class names, which is yun yung parang pinapayagan ka ni React na gumawa ng gano'n, is hindi dapat siya naka-include sa quotation marks. Dapat naka-template literal or hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang template string ata to. So, curly brackets, tapos yung ito, parang ano pang tawag eh? Anong tawag? Backtick, yan. Sa may escape sa akin eh. So, yan. Tapos, in-close mo siya dyan. So, dapat ganyan yung itsura niya. Curly brackets, tapos backtick. Ngayon, pwede na tayo mag-insert dito ng quotations natin. So, di ba, meron tayong sender dito, which is kinukuha natin siya dito sa message, which is nasa initial message. Ngayon, etong sender natin, kapag me, dapat sa right, kapag other, sa left. So, yun yung magiging ano natin. Kapag left, other, kapag right, dapat me. Yun yung magiging identifier natin, which is ito yun. Para gumawa ng conditional dito, gawa ka ng template literal na ganito. Para makapag-insert tayo ng variable sa loob ng string. So, dollar sign tapos curly brackets. So, mag-iiba yung kulay niyan. Tapos, kapag yung sender is equal string me, question mark, kapag me, dapat mapupunta siya sa right. So, justify end. Tapos, kapag hindi naman, kapag other yon or else, dapat nasa right siya, ay nasa left siya, which is justify start. So, ito yung parang ano, short version ng if else. If sender is equals to me, ito yung execute mo.
question mark, execute mo 'to, or else dapat ito. So, yun lang naman yung explanation niya, pinaiksi lang. So, yung condition, yung question mark, tapos ito dapat yung execute mo. Pag else, ito yung ano diyan, yung symbol, tapos ito yung i-execute mo. Ngayon, balik tayo doon. Yan, okay na. Ngayon, ang pangit naman kung parehas blue. 'Di ba sa Messenger, iba yung kulay ng sender ng iba, tapos iba rin yung kulay kapag sender yung sarili ko. So, ibahin din natin 'to, yung class name na 'to. Insert din natin dito yung template literal. So, yan. So, yan. Dapat yun yung itsura niya. Tapos, ibahin natin yung kulay. Ito lang naman yun. Tsaka yung kulay pala ng font. Ibahin din natin. So, template literal, template string. So, kapag sender ulit is me, dapat ang string na ibabalik niya is BG Blue. Tama lang yun yung kanina. Pag else, kapag iba, BG White, tapos text gray, I think 800. So, yan. Ganyan yung itsura niya. So, sinasabi ko lang, kapag sender ako, gawin mong BG, gawin mong blue yung background ko, tapos text white. Kapag hindi, kapag other, gawin mong white yung background ko, and then yung text is gray. Tingnan natin. Hindi siya nagasa. Ah, hindi siya naka-string pa. Ah, yun. C yung pinagkaiba kanina. So, mas maganda na siya ngayon. And then, yun nga, Jando, tas online. Ginawa natin kanina. And then, yung last na lang na gagawin natin is yung message input, which is yung nasa baba, yun nandito. Which is yung sa drawing ko, yun nandito, kung saan ka makapag-send. Yun na lang yung gagawin natin. Tapos, papagandahin na lang natin yung iba. So, punta na tayo dun sa message input na code. Wala pang laman dapat yan. So, dito may gagamitin tayong use state ulit. Import use state lang. Yan. Tapos, gawa na tayo ng function for message input. Dapat, pag maulit yung name, curly bracket. Sa baba, gawin natin yung export default para magamit natin siya sa iba. So, yun. Lagay tayo dito ng export default message input para magamit na natin siya sa labas. And then, ang need natin gawin dito ngayon is maglagay ng parameter. So, kung babalikan natin yung app.jsx natin kanina, i-uncomment na natin to. Comment tong nasa taas at comment din to. So, para mag-uncomment pala, control slash lang. Yan, control slash. Select nyo lang to, control slash. Alam ko naman naturo ko na sa inyo dati itong Unity. So, yun. So, meron tayo ditong set message lang na props. Isa lang. So, yun yung need natin. Ilagay dun. So, dito, lagay tayo ng curly brackets. Structure tayo ng set messages. Which is dapat itong set messages is tugma siya dito. Dito sa orange na. So, yan. Okay na to. Tapos, gawa na tayo ng use state. Cons para sa input natin. Which is yung magko-control nung dito, yung part na to sa message na isi-send natin sa messaging app natin. So, ang variable para doon is input. Tapos, ang taga-update no is set input na function. Yan.
tapos equals use state. Na-explain ko na sa inyo itong use state na 'to, sana nage-gets niyo siya hanggang ngayon. So, wala siyang laman. Initial, wala siyang laman talaga. So, empty lang. Ngayon, ang need nating gawin is gumawa na tayo nung function naman para sa pag-send ng or kapag handle nung send. So, yun yung function para sa send. Yun yung function para sa send natin. So, kuha tayo nun. Const handle send. Ito yung name. Equals. So, para gumawa ka ng function na hindi siya nilalagay dun sa katulad nito, yung ganito. Function din kasi ito eh. Kapag sa labas ka, ito yung syntax dun. Ganito. So, handle send is equals to curl, open, close parenthesis, tapos, yun, dito na yung function natin. So, kanina, di ba sinabi ko sa inyo na ito yung mag-handle or ito yung variable para dun sa input natin sa message. Ito yung ilalagay natin dito. Una muna is gagawa tayo ng condition na kapag wala siyang laman, return na kagad. Ibig sabihin, hindi na siya magtutuloy dito para maiwasan natin yung pag-error. So, input trim. Yung trim, ang ginagawa niya is, so halimbawa ito, tignan nyo na lang to. So kapag nag-space ako dito, tapos na ganyan, so ito yung ano natin, yung string natin. Kapag tinrim natin to, mawawala yung space dito sa gilid. Dito sa gilid. So ito lang ibabalik niya. Ngayon, kapag wala talagang laman, mag-return na siya. So, halimbawa, space lang. Tapos ito lang yung i-enter natin. Alam naman mag-send pa to dun sa messaging app natin. Siyempre hindi na. So, ititrim natin 'to. So, ang value nito is wala na talaga kasi tinrim na nga natin. So, ganun yung pang explanation ng dot trim. So, kapag wala na siya, kapag empty na, return. So, kapag input, tinrim natin siya, kapag wala siyang laman, return na kagad. Hindi na mag-execute 'to. Kapag meron siyang laman, const new message, mag-set lang tayo dito ng another na object. So, same dun sa natin, sa chat header ba yun? Message bubble pala. Ay, hindi. Hindi. Teka. Main ba yun? Sa app pala, sorry. So, same dito. Kumbaga siya, increment or parang magpo-populate dito sa runtime. So, need natin ng parehas na attributes, key value pairs, na ilalagay natin dito. So, kung ano yung nilagay natin dito, dapat same dito. Or same nung mga key lang. Yung value, syempre, magbabago yun. Pero yung key, hindi dapat. Kasi once na may binago ka sa key, halimbawa ID text sender, tas nag-add ka dito ng ibang key or other key, mag-error yung code. So, yun. Dapat same dito. ID text and sender lang. So, ganun din. ID. Gawin na lang natin tong date now. Huwag na yung increment ng +1 +1 +1. Date now na lang. Okay lang naman yun. Text input. Yung text natin is yung input dito. And then, yung sender natin is me. Hindi. Ano to? Text to. Kasi ako yung nag-send. Tapos, yung set messages na pang-update natin dito sa input natin. Ay, hindi. Sorry. Yung set messages na galing dito sa parameter natin na nanggaling
dito, which is ito yun. Kung babalikan mo, ulitin ko ha, itong set messages, galing siya dito. Tapos ito, kinol natin to doon sa app.jsx. Ito yun. Which is, ito yun. Tapos ang laman niya, yung chat messages din na galing dito. So, paakyat tayo. So, yung pag-update ng set messages, kinuha natin down to message input. Tapos sa message input, pinasa natin siya as parameter. And then, tatawagin natin siya dito. So, dito tayo mag-update ng panibagong message natin. So, para mag-update dito, which is tinuro ko na rin to, alam ko, sa nung last na meeting natin. Gawin nating prep, which is previous, or kahit ano naman yan, okay lang naman. Pero mas maganda prep na lang. Tapos, meron tayo dito dot prep and yung message. Yung dot prep, ito yung parang kinakopy niya lang yung previous value natin na meron dito, which is ito. Kumbaga, hindi na natin ito i-loop para ilagay pa doon sa array natin. Shortcut na siya, dot. Tapos yung variable. Ibig sabihin, sinasabi lang natin dito na lahat ng previous value, which is ito, ilagay mo na siya dito. Hindi ko na kailangan i-loop. Yun yung shortcut, ano niya, parang keyword or symbol. Tapos itong new message, i-append natin siya dito sa array natin, which is ito yun. Yung bagong send message natin. So, sana nagigets ninyo. Pero yun yung, ano niya, yun yung idea niya. Tapos, after nun, set input tayo. Di ba may laman yung input natin kanina? Ngayon, gawin natin siyang input. Para pagka-send natin, kung na-imagine nyo man, kapag send natin, tapos nag-execute to ng tama, ano na ulit, mawawala na ulit ng value yung input natin. So, yung laman natin dito is empty na ulit. Pwede ka na ulit mag-send ng message. Ganun siya. Actually, yun na yung handle send. Ngayon, gawa naman tayo ng structure or yung pinaka HTML, CSS natin na part dito. So, return ulit. Gawa tayo niyang return. And then, um, div. Gawa tayo ng div. Last name. Tapos, border 3 na lang to. Tapos, BGY. Tapos, padding 4 ulit. Tapos, sa loob ng div na yun, lagay ulit tayo ng div. Ngayon, nagde-design na din ako kagad. So, class name, flex. Tapos, meron tayong gap na 2. So, ang laman niyan is yung input, field, tapos yung button para sa send. Gawin natin input, tapos yung button na button. Yan yung laman niya. Yung input natin, syempre type niya is text. Dahil text yung natin. Placeholder. Ito yung parang kung wala ka pang tinatype, ito yung lalabas. Type A, message, siguro. Yan. Tapos, class name. Designan na rin natin siya. Flex 1. I think rounded mas maganda. Rounded, LG, order gray, 300. Top and bottom na padding for, ay teka, placeholder to. Tapos yung left and right to lang. Outline, siguro na.
para maganda siya. Wala siyang border. I mean, wala siyang outline. Pag ano pala, naka-focus. Tapos yung focus, katulad ng hover, ganito lang din. Madali lang siyang lagay. Kapag naka-field wind kayo. So, 500. Yan. Tapos may other ano pa tayo dito, attributes. Which is yung value naman. Yung value, ito yung maglalaman or dito natin isi-save yung value na itong nilalagay natin dito, which is ito yun. Ito lang na. Input. Yan na yun. Value input. Tapos sa on change, ito yung ano natin. Pag call natin mo ah, function na ginawa natin kanina. Or itong set input. So, para gawin yun, gawa lang tayo ng function dito, inline function. Tapos may e na parameter, set input, e dot target dot value. So, yung e, yun yung laman nitong input. Yung gumagana natin para makita. Teka, di pa siya nagana. Pero yun, gawin muna natin 'to. So, kapag nag-input ka diyan, tatawagin niya 'tong onChange, tapos yung yun yung value nung input na 'to, naka-object yun. Tapos ito yun, e.target.value, yun yung laman nung input. So, kung halimbawa nilagay mo Alvin, yung e.target.value, Alvin yun. Tapos yun yung ilalagay natin dito sa set input, yun yung pang-update. Ngayon, yung input na variable, ang value niya na is Alvin or kung ano mang message yung tinipid. Yun. Tapos, dito naman sa button, gawin natin send. Yun na lang, send na lang. Tapos, meron siyang attribute na on-click. Sa on-click, lagay mo lang yung handle send, which is itong ginawa natin kanina. Yun na yun. Tapos, class name, design na natin siya. Ayun na, gumagana na. So, halimbawa, ito, ang nilagay ko, so, ang value ng input ngayon yan, ito, is how are you? Kasi, yung on change, kapag may nagbago diyan na isa lang, kahit isa lang na teka lang. Kahit may magbago lang diyan na halimbawa, "How are you?" Exclamation point. Magbabago na rin 'to kaagad kasi on change tayo. So, kada bago dun sa letters, magbabago rin yun. And then, sine-set input niya na kaagad kung ano yung nagbago. So, ito, "How are you?" Exclamation. Yun na yung value ng input kasi yun yung sine-set input natin dun. Sana na-gets niyo yun. Tapos, yun nga, de-design na natin yung button. Siguro rounded. Rounded red PG blue, 500. I-export ulit, tas PY2, XY kasi blue siya. Tas pag hinover, dapat PG blue, 500. 600 na lang. Yan. Yan o. So, how are you ulit? Nag-ano siya, nag-append na siya dito. So, sa runtime, nag-append na siya. Pero pag nireload ko to, mawawala yan. Kasi wala naman tayong database pa sa so, yun. Append yan. Grabe. Dahil dito, sa mga functions na ginawa natin. So, ulitin ko, input, value ng input, which is yun. As on change, ito muna yung unang mangyayari kapag nag-type ka. So, si e.target.value, ito yung value niya, string na string. Tapos, kapag sinend mo yan, pinanit mo yung send, gagana tong handle send, which is ito. Ngayon, kapag tinrim niya yun, tapos walang laman, hindi nagagana to. Pero, kanina naman, string yung tinype natin. So, mag-execute to. Hindi siya magre-return kasi may laman naman. Send yung message ngayon, maglalagay ng ID, yung date now, kasama yung time niyan.
Tapos yung text is input. Ito yun, string. So, string to. Tapos si sender is me. Yun yung nakaset. Ngayon, i-update niya na yung message na nandoon sa app, which is ito. Mag-append siya dito. So, isipin niyo na lang na parang ganito siya. Ano ba yung date ngayon? 4/11/25, ganyan. Tapos, string. Tapos, me. Kaya siya na-render dito na ganito. So, sana nagigets niyo. Tapos, ganun ulit. Pag nag-send ka. Actually, parang yun na lang yung part na yun. Teka lang. Inisip ko pa kung may dapat pa ba akong idagdag. Actually, yun na yun. Kapag napagana nyo na siya ng ganito, kapag in-hover, gray, nag-gray siya, okay na yan. Tapos yung design pin na yan. Tapos dapat ito left, right, left, right. Tapos kapag nag-type tayo dito, dapat yung magamit send, send, send. So, kapag gumagana na yan, okay na yun. Pwede na natin checkan yan next week. Tapos, sa mga susunod na araw siguro, baka gawan na natin to ng backend. And iniisip ko pa kung anong, kung paano yung ano natin dito, flow. Pero yun, mostly parang ganito na lang yung gagawin natin. Or nag-iisip ako kung pwede tayong gumamit ng sockets para makapag-chat yung other. So halimbawa, meron tayong dalawang tab. So si user 1 or yung session 1, pwede silang mag-usap. Tapos dito naman, marireceive nung another. Yun yung iniisip ko para may kakaiba naman sa mga ano, dapat yung matutunan. Yun. I guess yun na lang yun guys. Kapag napagana ko na to, checkan ko. Yun lang. Thank you.